Mag-aral at matuto. Tara na, samahan niyo ako. Okay, ngayong araw natin naman na ito, tutuloy na naman natin yung ating pag-aaral sa refrigeration and air conditioning dahil natapos ko ang aking ginagawa kanina. Kaya nagkaroon pa ako ng pagkakataon na makapag-video muli. Okay, bago na tayo magsimula sa ating discussion ng mechanical parts dahil natapos na natin ang electrical parts, hayaan nyo munang i-promote naman natin ang ating channel. Patuloy lang kayong mag-subscribe at manood nitong ating channel sa ating mga video sa channel at palagi akong magbibigay sa inyo ng mga kaalaman tungkol sa refrigeration and air conditioning. Okay. Inulit ko, nang natapos na natin ang electrical parts, sabi ko itutuloy naman natin sa mechanical parts. Ang pagpaaral ng refrigeration kasi ay nahati sa dalawa, ang electrical parts at ang mechanical parts. Kaya kung mapansin nyo, ito ay pinapakita ko sa inyo ano ba yung mga parte ng mechanical parts. Pag sinabing mechanical parts, ito yung mga parts na may refrigerant sa loob. Kaya tinawag sa mechanical parts, ito kasi yung mga may chemical na dumadaloy. Kasama dyan ang ating compressor. Kaya yung ating compressor kasama sa mechanical parts at saka electrical parts. Okay. Okay, ngayon, umpisa natin sa pag-aaral ng mechanical parts. Ang mechanical parts din may 4 stage. Ano yung 4 stage? Yung first stage is evaporator. Asan ba evaporator? Ayan, yun yung evaporator. Ayan, evaporator. Condenser. Ito yung condenser. Ayan. Our compressor. Ito yung compressor. Then yung condenser yun. Then yung expansion valve. Expansion valve ito. Expansion valve. Ang expansion valve, minsan tinatawag din siyang capillary. Meron kasing expansion valve or yung capillary, tinatawag din minsan na expansion valve. Capillary tube. Kaya makamalito kayo, asan sila ng expansion valve dyan? Wala namang expansion valve dyan. Actually, ang capillary tube, tinatawag din expansion valve. Okay, ang ating mechanical parts ay may dalawang bahagi rin. Ang bahagi ng ating mechanical parts, ang low pressure side tsaka high pressure side. Alin ba ang low pressure side dyan tsaka high pressure side? Siyempre, ang low pressure side, ang naghahati sa kanilang dalawa ay ang ating expansion valve o ang capillary tube. Paglagpas ng capillary tube, yan na yung tinatawag ng mga low side. Ano ba yon? Mamaya di-discuss natin mabuti pag nakakuha na natin yung mga pangalan niya at saka kanyang mga meaning. Then yung high side, before capillary tube. Before capillary tube. Ayan, makapansin nyo naman meron siyang pangalan, ayan, capillary tube. Kaya makikita nyo sa illustration, kahit i-post nyo para makita nyo mabuti kung asan yung mga parts. Okay, pero i-discuss natin yung mga parts na yan. Okay. Okay, ito na yung discussion about mga parts. Mahalaga ito kung magtitake ka ng test examination, maaaring ibigay itong mga meaning na ito at multiple choice mo kung ano itong mga ito. Okay, sabi riyan, bigyan lang natin ng pagbasa yung iba, pero yung iba kayo na magbasa. I-highlight ko lang ng konti or i-post nyo na lang yung video na to para mabasa nyo mabuti. Sabi rito, evaporator, a coil of tube, usually aluminum tube, where heat is being absorbed, thus changing liquid refrigerant into gas refrigerant. Evaporation. Ayan, papasok na tayo sa word na evaporation. Kaya tinuro ko sa inyo kung bakit ba pinag-aaralan sir yung 3 state of matter. Pumapasok na tayo doon sa chemical reaction sa loob ng tubo. Hindi naman tayo pwedeng pumasok sa loob ng tubo. Kaya i-demonstrate ko rin yung 3 state of matter kasi sa loob ng tubo nagkakaroon ng reaction ganyan. Yun yung evaporation. Kaya tinawag yung evaporator kasi nagkakaroon ng evaporation process dyan sa evaporator. Ang word na evaporator, nakuha yan sa word na evaporation. It is commonly called freezer or chiller. Yun yung evaporator. Then, accumulator. Ito yung magandang topic accumulator. Karaniwan sa mga hindi nag-aral ng refrigeration air conditioning, hindi alam itong accumulator. Ang accumulator is storage tank which trap liquid refrigerant coming from the evaporators and
and prevent it from flowing into the compressor. Liquid refrigerant can damage the compressor. Liquid refrigerant can damage the compressor. Bakit inulit ko? Inuulit-ulit ko ito. Bakit? Kasi karaniwan sa mga hindi nag-aaral ng refrigeration, naniniwala sa sabi-sabi na yung tangke daw ibaliktad kapag nagcha-charge. Marami ko nakikitang mga comment to sa mga kapwa natin vloggers na para lang makapag-comment, naninita pa ng kapwa. Sabihin, baliktad mo yung refrigerant tank mo para liquid ang pumasok sa tangke or sa motor. Pag ginawa mo yon, may possibility na sirain mo yung motor mo. Kaya hindi mo nakakita kayo ng mga vlog na binabaliktad yung tangke, huwag kayo maniniwala sa ganun. Kasi ang ating compressor, kaya yan nilagyan ng accumulator para huwag pumasok yung liquid refrigerant sa motor. Pag binaliktad mo yung tank mo at i-charge mo yung liquid, sisirain mo yung motor mo. Swerte ka pag hindi nasira. Pero bawal sa motor ang makapasok ang liquid, kaya hindi nga ibinabaliktad dapat ang pag-charge. May nagsasabi naman, sir, hindi papasok yung hangin. Hangin? Paano makakapasok yung hangin sa pre-yung tank mo? Pre-yung tank mo, refrigerant ang laman nun. Mas yung normal pressure ng hangin, hindi pwede makapasok sa tank, lalo't may laman. Ngayon, sir, magkamali yung pagkakakarga ng refrigerant. Yung nagkaroon ng vapor sa loob. Kung nagkaroon ng vapor yon, kasama rin ng liquid refrigerant yun. Hindi yun pwedeng mag-separate as hangin. Ang refrigerant tank mo, hindi hangin ang nasa loob nun. Refrigerant yun kahit nasa form of gas. Katulad ng tangke mo sa gasol. Yung tangke mo ng gasol, di ba pagkakabibili mo, maalog mo para may tubig. Unti-unti yun nawawala. Hindi mo naman tinatawag, pero pag ginagamit mo, unti-unti nawawala. Kasi nagtatransform din siya sa gas. Kaya ganun din, wag mong babalik rin yung refrigerant tank mo kapag magkakarga ka ng ref or aircon. Kasi maaari mong masira yung compressor mo. Sir, sa aircon, wala namang accumulator doon. Sino nagsabi? Tingnan nyo yung tabing motor. Makakakita kayo doon, parang may malaking tubo. Hindi nyo ba napapansin yun? Yung malaking tubo na nakamalapit sa makina. Yun din ang accumulator ng air conditioning. Piniprevent niya ang liquid refrigerant para makapasok sa ating compressor. Kasi pag nakapasok sa ating compressor, yun nga yung tendency na sirain niya yung motor. Okay? Yun ang trabaho ng accumulator. Kaya huwag kayo nagpapaniwala sa mga kwento-kwento. Dapat magbasa ka ng libro para matutunan mong mabuti at maaral mo kung ano ba. Nagiging tendency rin niya kasi ng pagkasira ng motor kung hindi ka nag-aaral. Kundi puro ka lang sa kung ano lang nakita mo, yun lang ginagaya mo. Huwag mong gayahin yung hindi mo nakita sa libro. Okay, at ito ay subok na noon pa man. How many years na subok na yan at pinag-aaralan na talaga yan ng mga aircon technician. Okay, kung susunod-sunod natin, compressor, ayan, meaning ng compressor, then condenser, ito, mahalaga ito, yung meaning nito. Also, coil of tube, usually made of steel. Ayan, karaniwan ng condenser, made of steel. Sir, bakit made of steel? Kasi, napaka taas ng pressure nito at napakainit. Kaya made of steel ito. Kaya karaniwan sa refrigerator, kinakalawang condenser. Kaya nga karaniwan sa ilalim ng tubo, sa ilalim na tubo, yun ang kinakalawang at doon nabubutas. Karaniwan pagka yung mga freezer natin mga nakatago na yung mga tubo, karaniwan nabubutas. Sa condenser naman dahil made of steel yan, na nagiging sanhi ay pagkakalawang at nabubutas. Okay, strainer dryer. Mahalaga rin to. May strainer dryer. Strainer dryer or filter kung tawagin. It's filtered dirt or tiny particles that can cause clogging in the system. It also absorb moisture inside the system. Bakit kaya may kasama pang absorb moisture? Kasi ang filter may dalawang klase. Pwedeng strainer type, saka strainer with filter type with dryer, at saka yung strainer lang without dryer. Dalawa yung klase ng filter. Pagka inalog mo yung filter, bumili ka limbawa ng filter kahit bullet type or flare type, hindi ko na i-discuss yun, i-research nyo na lang kung ano yung flare type tsaka bullet type.
Pag inalog mo yung filter na yon, may maalog ka parang liquid, or parang maalog na parang mga buhangin. Yung may mga parang buhangin nun, yung tinatawag na with dryer. Kasi yung mga silica gel na nasa loob nun, silica gel ang tawag doon. Kapag naka-absorb ng water yon, ng tubig, ay dumaan doon yung tubig, i-absorb niya. Sir, saan man nanggaling yung tubig? Kala ko ba, sir, walang hangin sa loob, parang nagkaroon ng tubig doon sa loob ng refrigerator o ng mechanical parts. Kasi yung ating compressor, pagka nag-compress siya at nagkaroon ka ng hindi maayos yung pagkaka-vacuum mo, kahit maayos na, pagpalagay natin maayos na yung hindi maiwasan yung liquid or yung tubig, yung hangin, pag kinompress yan, magiging tubig. Pag na-compress yan sa condenser, magiging nagpa-transform ng anyo yan at magiging liquid. Pagpasok niya sa filter, bago dumating sa capillary, saharangin muna siya ni silica gel o yung parang mga munggo. Kapag nagbiyak ka nun ng mga filter, kung nagtatry na kayo, kung binayak mo yung filter, makakita ka dyan parang mga maliliit lang ng konti sa munggo. At yun yung sumasala, yun ang humaharang doon sa mga liquid or sa mga water na na-compress or air na compress naging water. Then sir, maganda ba yung may strainer or may dryer na filter o wala? Actually, kung ikaw ang technician at ako, ang suggestion ko sa pagiging matagal ko ng technician na refrigeration and air conditioning, mas suggest ko sa inyo, huwag kayong gagamit ng may dryer. Strainer lang gamitin nyo, huwag kayong gagamit ng may dryer. Kasi ang may dryer, halimbawa, 2 beses mo nang kinargahan, 3 beses mo nang kinargahan, nagkakaroon ng leak, hindi mo napapansin kung saan nagli-leak. Yung kasing strainer, yung dryer kasi niyon, lumolobo rin yun. Parang yung munggo, pag binabad mo, nag-expand. Ganon din yan, pag nag-absorb na ng tubig, at tumagal yun na rin mismo ang magbabara doon sa ating strainer. Kasi yung parang munggo na yon or yung parang mga strainer, silica gel na yon, nakaharang yun sa dalawang filter o hinaharang ng dalawang strainer sa laan. Nakapagitan sa dalawang strainer para wag sumama sa refrigerant. Kaya pag sa katagalan ng kakakarga mo, maaaring yun na rin mismo ang magbara sa filter mo. Kaya mas ang advice ko, gumamit ka na lang ng strainer. Then, gumamit ka ng blow. Okay, yung mga ibang technician yun, hindi naging gumagamit ng blow, nagba-vacuum, pero karaniwan back job. Marami nang palagi akong tinatawag na estudyante ko na malapit sa aking bahay. Palaging back job. Para nag-yellow na yung refrigerator 2 araw, 3 araw. Pagdating ng 3 araw, nag-defrost, nagbara. Actually, ang nagbabara na yon dahil may liquid na nakapasok doon sa accumulator ay sa filter, capillary, doon sa paglagpas na capillary dito sa part na to. Kaya nakikita nyo yung mouse. Pagdapas ng capillary, evaporator na yan, magkakaroon ng expansion ng liquid refrigerant dyan, ng low pressure liquid refrigerant, kasama na ng tubig. Pag pumunta rito sa part na to yung tubig, mag-yelo yun, magkakos yun ng clogging. Kaya pagka technician ka, punta ka sa evaporator, then nagbara, wala lahat yung init, saka yung lamig, nagbara, yelohin mo yung first portion or yung pinakaunang bungad ng evaporator, ay yelohin. Initan mo, kung meron kang lighter, initan mo yung paglagpas ng capillary tube. Pag nainitan mo yon, biglang parang may sisingaw ng napakalakas kasi nag-release yung liquid. Kaya kung hanggat maaari, kung may liquid dito sa part ng capillary at papunta evaporator, kung may blowtorch ka, initan mo ng initan habang kung nagbara, initan mo habang umaandar yung compressor. Pag tendency na rin nalusaw na rin yon, maaaring pumunta dito sa part ng evaporator na malawak. Kaya maaaring tumino na yung iyong refrigerator sa paggagawa. Okay? Yun yung mga tip ko sa inyo sa pag-aaral ng refrigeration. Strainer dryer, yun yan, strainer dryer, ito yun, na mas advice ko na huwag ka nang gumamit ng with silica gel o yung tinatawag na strainer, may dryer. Strainer na lang, kaya nakita mo, sulat, strainer dryer, hati kasi silang dalawa. Pwede siyang dryer, or wala namang filter na dryer lang. Siyempre, strainer meron. Pero strainer na or yung dryer lang, wala.
strainer, pwede meron. Pero yung strainer dryer, meron. Pero yung dryer lang, wala. Ulitin ko, kung bibili ka ng filter, strainer, without dryer. O yung silica gel, yung walang umaalog sa loob. Capillary tube. Okay, ano ito ba, maganda to. Ano bang capillary tube? It is one type of expansion valve. One type of expansion valve, isang uri lang daw ng expansion valve kasi maraming klase expansion valve. Made of small diameter with length of 8 to 12 feet. Nakita mo, nag-specified pa sa isang refrigerator, 8 to 12 feet daw ang haba niyan. Kaya pag magkakabit ka ng capillary tube o bumili ka ng capillary tube, meron ng specified length na ibibigay sa'yo. It serves as metering device that control the flow of refrigerant into the evaporator. Yan, sabi ko nga sa inyo, kung yan parang magkakasinlaki lang ng tubo lahat, assuming tayo, malalaki lang lahat ng tubo, magkaroon kaya ng compression, magkaroon kaya ng low side at high side? Siyempre hindi. Parang ikaw magsasaka, dahil ako'y magsasaka, pagka hindi ka nagpigtas ng maliit sa bukid mo, hindi mo makokontrol yung tubig. Pero pag malaki ang pigtas mo, wala lang, dire-diretso lang yun, walang pipigil. Ganun din ito sa ating mechanical parts. Ang ating mechanical parts may maliit na tubo. Ito nga yung capillary tube na kung saan sa yung kukontrol ng flow of refrigerant para magkaroon ng low side and high side. Kaya inahati ang ating mechanical parts sa low side and high side. Then heat exchanger. Ayan, marami rin technician hindi alam yung tinatawag na heat exchanger Actually, yung mga kinakabit na mga split type, noon tinututulan ko yung style ng pagkakabit ng split type lalo na sa mga tubo. Bakit? Kasi babypass nila yung tinatawag na heat exchanger. Kung papansinin mo, ang condenser papunta dun sa or yung ating connection ng evaporator sa loob ng split type at condenser at motor sa likod sa labas, meron dalawang tubo yun papunta sa panloob. Yung papunta sa loob, yun yung papunta na sa evaporator. At yung papalabas, yun naman yung papunta sa suction line, papunta sa motor. Yung dalawa na yun, isang nagiinit at isang lumalamig. Kaya dapat, yung isa nun, or yung pareho na yun dapat magkasama sa isang balot para masunod yung tinatawag na heat exchanger. Pero karaniwan ng manufacturer ngayon, pinaghihiwalay yon, binabalot ng tigisa. Pero actually, kung kukunin mo ang libro, hindi nasusunod yung heat exchanger kasi nagiinit pa yung isang tubo nun mula dun sa labas papunta sa loob. Yung papunta naman sa labas, papunta na yung suction line. Hindi yung nagkakaroon ng heat exchanger kasi binabalot na ng foam pareho. Dapat isa lang, pareho yun, pinagbabalot ng magkasama dapat. Yung manufacturer dati, ng mga split type, dati pinagsasama yun. Kasi para magkaroon din ng heat exchanger na tinatawag. Okay, ano ba yung heat exchanger? Tingnan niya natin yung meaning ng heat exchanger. The suction line and capillary tube, suction line, ito yung suction line, suction line, capillary tube are soldered to one another. Karaniwan ng refrigerator, nakikita mo, pagka nakita mo evaporator, magkadikit yung capillary tube tsaka suction line. At meron pa yung balot na foam. Kasi para magkaroon sila ng heat exchanger. Ano ba ang trabaho noon ba ano bang ang kagandahan noon? Sabi pa rito, so that the heat inside the capillary tube of high pressure is will as high temperature liquid refrigerant will be absorbed by the lower temperature pressure gas refrigerant into the suction line. Kasi mainit ang capillary tube, malamig ang suction line, kaya mas mapapalakuan pa niya kung may natira-tira pang konti dito na gas, pero dapat pure gas, pure liquid na dumadaan sa capillary tube. Dahil may tendency or hindi naman sa lahat ng pagkakataon, liquid na liquid talaga yung dumadaloy dyan. Nagkakaroon sila ng heat exchange. Pinibigyan ng lamig ni suction line, binibigyan naman ng init ni capillary tube si suction line. Ang tanong, sir, bakit? Ano naman ang tulong niya kay capillary?
Yun nga, pinalalamig niya si capillary naman pinaiinit sa suction line. Ano naman sir ang trabaho ni sa capillary kay suction line kung pinaiinit niya? Kasi kahit may accumulator tayo, pansinin yan, accumulator tayo, minsan hindi niya rin na-convert lahat yung liquid. Meron pa liquid na pumapasok sa suction line. Kaya dahil sa init ni capillary, transform yung liquid ng gas para totally gas talaga ang ating makompress ng compressor. Kaya yun yung tinatawag na heat exchanger. Kaya nga ngayon, sabi ko nga, yung karaniwan ng split type ngayon, dapat yung dalawang tubo na yun magkasama dapat. Kasi nga, yung mga manufacturer nung araw, nung panahon ko, talagang pinagsasama yun sa isang balot kasi ang tendency nun, magkaroon pa sila ng heat exchanger, palitan ng init at lamig. Okay? Yun yung tinatawag na heat exchanger. Kaya mahalaga yun. Ulitin natin yung ating mga parts ng mechanical parts. Motor compressor, suction line, or discharge line. Yung discharge line, parts pa rin yun ng mechanical parts. Ito yung discharge line. Yan. Mula sa motor, discharge line. Then, pasok siya sa condenser. Then, paglabas yung condenser, filter. Pagkayari ng filter, capillary tube. Pasok siya ng capillary tube, evaporator. Ayan, evaporator. Then, pagkayari ng evaporator, suction line. Kasama rin sa parts na mechanical parts ng suction line. Then, papunta sa motor. And then, complete cycle. Kung mapansin nyo, may kulay-kulay siya. Diba, may kulay-kulay. Sabi dito sa kulay na ganito, may guhit-guhit na parang orange. High pressure vapor. Vapor kasi dyan. Ang binobomba ng compressor, low pressure. Mula sa suction line. Ang compression kasi, ang cycle kasi ng refrigerant nagmumula sa suction line. Low pressure refrigerant, binomba ng compressor, then ilalabas niya as high pressure refrigerant gas. Ulitin ko. Yung bobombay ng compressor is low pressure gas, pasok sa motor, babombahin niya ng high pressure gas. Gas pa lang ha, gas. Then, papasok sa condenser, sa half ng condenser. Then, kaya nakikita niyo yung karaniwan ng condenser nakatayo eh. Kung makakita pa kayo ng condenser na nasa likod, nakatayo. Kasi yung unang daloy niyan sa ibabaw, yung high pressure gas. Kasi mas higher ang weight ng liquid kaysa sa gas, hindi ba? Kaya karaniwan, nasa ibabaw yung unang daloy niya. Yung high pressure gas, then unti-unti dahil siya nakapagre-release siya ng heat sa condenser, nakapagre-release siya ng heat kasi ang condenser above normal temperature. Paano sinabi above normal temperature? Mas mataas sa normal temperature ng nasa surroundings. Kaya nakapagre-release siya. Paano kung pare-pareho ng temperature yung surroundings mo at saka yung condenser mo? Syempre, hindi na siya makapagre-release. Kaya yun yung isang mga tip ng isang refrigerator. Kapag refrigerator mo, lalo't may condenser sa likod na may mga coil, hilayo mo ng konti sa dingding. Kasi pag nakalapit na masyado sa dingding yan, maaaring hindi magyelo yung refrigerator mo, hindi magyelo ng maganda. Kasi hindi siya nakapagtatapon ng mainam o mabuti sa surrounding sa labas. Ganon din, kung ang refrigerator mo may coil sa likod, huwag mo itatabi sa kalan. Sa kalan, kasi yan ang kalaban ng refrigerator. Init. Pag nilapit mo sa kalan, yung refrigerator may initan. Or yung condenser mo, nakatapat sa sikatan ng araw o sinisikatan ng araw, naiinitan. Para bang basurahan or tambakan ng basura. Paano kung puno ni tambakan mo ng basura? Hindi ka na makapagtatapon. Ganon din yung condenser. Kapag ang condenser mo mainit, tapos yung surroundings mo mainit, siyempre hindi na siya makapagtatapon. Kaya nakaka-apekto din sa paglalamig. Okay? Kaya dapat yung condenser mo, titingnan mo yung kung saan nakapwesto yung rep mo, kung meron ba siyang proper ventilation sa labas. Okay. Then, pag na-compress niya na, magta-transform siya as liquid, daraan siya sa filter as liquid. Pagdaan niya sa filter ng liquid, syempre, pure na yung ating papuntang capillary. Then, paglabas siya sa expansion valve, dahil mas malaki ang tubo ng evaporator, bigla siyang mag-expand. Pag nag-expand siya, magkakaroon siya ng chemical reaction na tinatawag na liquid low pressure na siya dito. At nag-evaporate, nagkakaroon ng evaporation process.
unti-unti yung liquid low pressure refrigerant magkakaroon ng expansion, kaya magkakaroon siya ng change state. Unti-unti na siya nagpapalit ng anyo, at dahil din sa init ng mga inilalagay mo sa loob ng refrigerator mo na pagkain, yun ang ina-absorb naman niyang init. Kaya kung gaano karami ka rin pagkain nilalagay mo sa loob ng refrigerator mo, nagiging ganun din katindi yung init ng condenser mo. Kaya mapansin mo pagka nag-defrost, yun talagang nilusaw mo lahat. Tapos maglalagay ka uli ng bagong mga pagkain, mga bagong laman. Dapat wag mong pupunuin ka agad pagka kakaload mo pa lang ng refrigerator, sinaksak mo na lahat, tsaka mo pinaandar. Papahirapan mo yung makina. Para nga ka-start pa lang niya, binirit mo na. Kaya hanggat maaari, kung maglo-loading ka ng pagkain sa loob ng refrigerator mo, unti-unti ang paglalagay. Halimbawa, pinantay mo, dinefrost, pinandar mo. Antay ka isang oras, tsaka mo lagyan ng kalahati or half-half ang paglalagay. Huwag mo kagad ilalagay lahat kasi sisirain mo yung compressor niya at maaaring masunog yung compressor o masira yung compressor mo dahil niloadan mo siya kagad. Karaniwan nangyayari yon. Sobrang nag-stack up yung makina or nag-stop yung makina dahil sa sobrang init kagad ng kanyang na-load. Kaya dapat unti-unti ang loading sa refrigerator. Kung isang araw, kalahati muna, then sa susunod na araw, kalahati, pwedeng ganon. Huwag mo lang kagad, inilagay mo na kagad yung load mo sa ref, tsaka mo pa rin. Hirap na hirap yung makina nun. Kaya dapat, alam mo yung mga ganong step. Okay, pagdating mo sa evaporator, dito sa part ng kalahati ng evaporator, yung tinatawag na low pressure liquid. Then unti-unti, dahil meron siyang accumulator, hindi niya pinapayagan yung liquid na pumasok sa suction line. I-stopin niya muna dyan hanggang maging gas siya bago siya pumasok sa suction line papunta sa compressor. Kaya yun ang trabaho ng accumulator. At kung makakita pa kayo ng mga old model ng mga refrigerator, yung may coil type evaporator, makakakita kayo malaking tubo yan, aluminum din, malaking tubo papunta sa bago makalagpas na o bago dumating ng suction line. Okay? Yan yung mga refrigerant cycle na natin with illustration ng kulay para kung paano makikita kung paano nagbabago-bago ng anyo. Yan yung ating mechanical parts at saka yung mga meaning. Tandaan nyo yung mga meaning kasi kung magtitake kayo ng examination ng TESDA, maaaring nasa multiple choice yan. Okay? Kung may katanungan kayo, mag-comment lang kayo at mahaba na pala ating video. At pipilitin natin sinasagutin yung mga katanungan. Salamat na muli sa inyong pakikinig. Siguro kung hindi para sa inyo itong video na to dahil nakapag-aral kayo ng refrigeration, hindi nga para sa inyo ito. Kaya pwede nyo namang i-leave yung panonood. At sa mga baguhan naman na gustong matuto, patuloy lang makinig at manood ng ating mga videos pa na ilalabas. Lahat na ito ay patungkol sa refrigeration and air conditioning. Kung nagkaroon man ako ng salit kanina, papaalam lang sana ako kung bakit hindi ako nakapag-video. Kasi nga may gagawin ako. Bukas may gagawin din ako, baka hindi ako makapag-video. Okay, salamat sa inyong panonood at huwag kayong sasawaan dahil ako hindi rin sasawaan na magturo sa inyo. Bye bye, God bless us all. Thank you.